Hallelujah. In the book of Matthew, reading from chapter 16, from verse 13 to 17, and then jump po tayo sa verse 20 to 23, mga kapatid. Sige po, ating pong sundan na lamang sa ating paningin. Ang sabi po rito, mga kapatid, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, some others Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" In verse 16, and Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Hallelujah. And verse 20, mga kapatid, ang sabi po dito, "Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ." Hallelujah. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. And in verse 22, mga kapatid, then Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be it far from the Lord, this shall not be unto thee." And in verse 23, but he turned and said unto Peter, "Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men." Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Amen. At alam kong handa na po kayo. Hallelujah. Salamat sa ating Bible study kanina, sa aking po may bahay, Sister Jane. Hallelujah. Alam kong marami po kayo natutunan tungkol po sa makadiyos na tahanan at sa makadiyos na komunikasyon. Amen. Sa pangangaral po ng salita ng Diyos sa sa hapong ito ay huwag po kayong mag-alala, mga kapatid, dahil lagi po itong sinasabi sa POJ na hindi naman ako kahabaang mangaral, mga kapatid. Mga ilang minuto lang ito. Mga 5 minutes and 1 hour. Amen. Kaya magtsaga muna kayo sa akin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So allow me to preach, mga kapatid, the message today entitled, "I can hear voices." Pakisabi nga sa iyong katabi, I can hear voices. Nakakarinig ako ng tinig. Amen. Hallelujah. Sa lahat po na nakarinig ng aking boses, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ang isa po siguro sa pinakamagandang biyaya na binigay ng Diyos sa ating mga tao ay yung pong ating pong kakayanan na makarinig. Ito pong ating sense of hearing, mga kapatid. Amen. Ang sabi nga po ng isa pong American author na ang pangalan ay si Helen Keller, siya po ay isang sikat na manunulat. Subalit siya po ay pareho po siyang bulag at siya po ay bingi, mga kapatid. So doble po yung kanyang kapansanan. Subalit ayon po sa kanya is mas greater na handicap or mas higit na kapansanan para sa kanya yung pagiging bingi kaysa sa pagiging bulag. So para sa kanya, mga kapatid, ayon po sa kanya, mas nahihirapan siya sa pagiging bingi kaysa sa kawalan po ng paningin. Amen. At may point po siya, mga kapatid, dahil napakahalaga po sa buhay ng isang tao yung kakayanan po nating makarinig. Amen. So by our sense of hearing, mga kapatid, ay naririnig po natin yung tunog sa paligid po natin. By our sense of hearing, mga kapatid, we can hear, mga kapatid, yung ihip ng hangin, yung alon ng dagat, mga kapatid, yung huni ng mga ibon, yung tunog ng mga hayop, yung tunog ng mga dahon ng halaman, mga kapatid, at iba pang mga tunog sa paligid po natin. Amen po? Amen. At gayon din po, mga kapatid, our sense of hearing is essential in our communication with others.
Ang sabi nga po ng ating Bible study kanina mga kapatid, godly communication. Para tayo po ay makapag-communicate sa ating pamilya or sa ibang tao mga kapatid, ang isa po sa kailangan po natin ay ang kakayanan po nating makarinig. By our sense of hearing mga kapatid, we are able to hear voices ng ibang tao. Hallelujah! Para po tayo ay magawa po natin makapag-communicate sa kanila dahil naririnig po natin yung boses po nila at sila naman po ay naririnig po ang boses po natin. Amen po? Amen. So by our sense of hearing mga kapatid, ay nakakakuha po tayo ng mga mahalagang impormasyon dito po sa mundo na magagamit po natin sa ating buhay. By our sense of hearing mga kapatid, nakakakuha po tayo ng pleasure sa magagandang salita o sa magagandang boses na ating po naririnig. By our sense of hearing mga kapatid, nakakakuha po tayo ng kalakasan, ng encouragement, ng inspirasyon sa ating pong mga naririnig mga kapatid. Amen. Subalit, ang mga boses at salita din po na ating naririnig sa ating tenga ay posible din po itong magdulot ng panghihina, posible din itong magdulot ng kalituhan, posible magdulot ng kalungkutan, magdulot ng sakit sa damdamin, at kawalan po ng pag-asa. Amen? Amen. So depending on the voice na ating pong pinakikinggan, depending on the voice that you are listening mga kapatid, meron po itong maganda at hindi magandang epekto sa buhay po natin. Amen. Amen po? Amen. Ang problema mga kapatid, we are living sa panahon na sobrang ingay. Ang sabi nga po ng isang article na ating nabasa mga kapatid, we are living in the loudest generation in human history. Tayo na po ay namumuhay sa pinakamaingay na panahon at pinakamaingay na henerasyon. Napakaingay do po ng panahon natin. Hindi dahil mas marami na yung babae sa lalaki mga kapatid. Pero dahil mga kapatid, hindi lamang po boses ng tao ang naririnig ng mga tao ngayon. Sa panahon po natin mga kapatid, andyan po ang boses ng social media, andyan po ang boses ng mga news or balita, andyan po ang boses ng tradisyon, andyan po ang boses ng kultura, andyan po ang boses ng entertainment mga kapatid, andyan din po ang boses ng ating emosyon na patuloy na namangusap sa atin dahil sa iba't ibang mga nararanasan po natin sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen. In this world mga kapatid, there are a lot of voices. And in this world mga kapatid, there are a lot of choices. Amen. And usually mga kapatid, the choice that you are going to make mga kapatid, ang choice po natin, ang pagpili po natin, ang decision po na ating gagawin na makaka-apekto sa buhay po natin ay apektado or hallelujah, nakadepende po sa boses na ating pong pinakikinggan. Amen. Every voice that we are listening mga kapatid is shaping something inside of us. Ang bawat boses natin pong pinakikinggan mga kapatid, ito po, hallelujah, ay mayroong epekto sa loob po ng ating pagkatao. Amen. Hallelujah, because we don't just listen with our ears mga kapatid. Hindi lang po nakikinig tayo sa pamamagitan po ng ating tenga. Tayo po ay nakikinig with our mind, with our heart, and even with our spirit mga kapatid. Amen. Hallelujah. And if you're going to listen to the right voice, it will lead you to the right choice. Amen. Amen po? Amen. Sige, tagalogin po natin para mas malakas ang amen. Hallelujah. Kung tamang boses ang ating pong pinakikinggan, hallelujah, ay malamang tama din po ang desisyon at pagpili na ating gagawin. Amen. In the same manner mga kapatid, wrong voice will lead you to a wrong choice. Kung maling boses ang ating pong pinakikinggan, ay malamang mali din po ang pagpili at desisyon na ating gagawin. Amen. Kaya nga po ang paalala sa atin sa umagang ito mga kapatid, we should be careful with the voice that you are listening. We should be careful on whom, kung kaninong boses, on whom voice you are listening mga kapatid. Amen. We can hear voices, yes, magandang, ito po ay magandang biyaya ng Diyos, but it comes with a responsibility. Maging maingat po tayo sa ating pong, sa boses na ating pong pinakikinggan mga kapatid. Amen. Sige, palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige, sa ating pong, let us open mga kapatid. In verse 13, ang sabi po rito, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, whom do men say that I
the son of Men. So, sinasabi po dito yung isa pong pangyayari sa buhay ng ating Panginoon na noong siya po isang araw ay napasyal po dito po sa lugar ng Caesarea Philippi, mga kapatid. At tinanong ng Panginoon ang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kung sino siya. So sabi ng Panginoon sa mga alagad, so whom do men say that I, the Son of Man, am? At in verse 14, mga kapatid, sumagot po ang mga alagad. Ang sabi po rito, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. So ang sabi po ng mga alagad, Panginoon, meron po nagsasabi na ikaw ay si John the Baptist, ikaw si Elijah, ikaw si Jeremiah, at meron din nagsasabi na siya ay isa sa mga propeta. Amen. So tulad po ng nangyari sa ating Panginoon, there are times, mga kapatid, na naandyan po ang boses ng ibang tao na meron pong sinasabi kung sino po tayo. Amen? Other people, mga kapatid, will have their own definition and opinion about who you are. Yes. At hindi po natin ito maiiwasan, mga kapatid. Amen? Amen. May mga tao na magsasabi ng maganda sa atin, mga kapatid. Siguro nakaranas na po tayo na tayo po isalabihan ng magaganda ng ating kapwa, na sinasabihan tayo na tayo po ay mabait, na tayo po ay masipag, mga kapatid, na tayo po ay maasa, na tayo po ay pogi or maganda, mga kapatid. Subalit there are times, mga kapatid, na meron ding sinasabing hindi maganda ang ibang tao tungkol sa atin. Minsan sinasabihan tayo na suplado, sinasabihan tayo, mga kapatid, na mayabang, madamot, or masama ang ugali. Hindi po natin ito may iwasan, mga kapatid, because we cannot please everybody. Yes. Amen. Kahit kaano man kaganda ang iyong ginagawa, mga kapatid, still some people will say bad things po sa atin. Amen. Hallelujah. Hindi po natin may iwasan ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa atin. Amen. But the problem is, mga kapatid, sometimes we chose to listen to this voice, mga kapatid, and we believe what they are saying. And even sometimes, mga kapatid, hallelujah, we base our value, mga kapatid, on what other people is saying about us. Ito po ang problema, mga kapatid, hallelujah. Minsan pinipili po natin na pakinggan ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa atin, at pinipili natin paniwalaan kung ano ang sinasabi ng ibang tao kung sino po tayo. At kung minsan, mga kapatid, ay binabase pa po natin yung value, yung halaga po natin sa sinasabi ng iba tungkol sa atin, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, we only feel appreciated, mga kapatid. We only feel that we are loved, mga kapatid, na tayo po ay minamahal. We feel, mga kapatid, na we are important, na tayo po ay mahalaga kung ito po ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Subalit ang problema, mga kapatid, kapag wala na po tayo naririnig na magagandang sinasabi ng ibang ng ating kapwa sa ating mga kapatid, then we feel that we are loved. Minsan nararamdaman natin na tayo po ay wala ng halaga, na tayo po ay walang kwenta kapag wala na tayong naririnig na magagandang salita or boses mula sa ating kapwa. Amen. Minsan, mga kapatid, hindi lang po absence ng ganitong pananalita ang ating pong mararanasan. May mga ang maririnig pa nating boses sa paligid po natin ay ang boses ng pamamaliit, ang boses ng discouragement, ang boses ng panghuhusga, mga kapatid, because we are living in a judgmental world. Yes. Namumuhay po tayo sa mundo, sa society na mapanghusga. Na people will define you by your witness. Amen. People will define you by your mistakes. People will define you by your shortcoming na iyong nagawa. Nasasabihin ng tao, mga kapatid, na yan si bro na sinungaling dahil nagsinungaling ka dati. Sasabihin ng tao na yan si sister na maldita dahil nagmaldita ka dati. Na yan si brother or si sister na kadiri dahil sa ginawa mong pagkakamali dati, mga kapatid. Hallelujah. Ang problema, mga kapatid, minsan ito po, mas pinipili natin na makinig sa mga boses na ito, mga kapatid. At ano ang nangyayari? Nakakaranas po tayo ng depresyon, nakakaranas po tayo ng panghihina ng loob, mga kapatid. Hindi po natin magawang mag-move on and mag-move forward, mga kapatid, because we chose to listen on the voices of other people about who we are, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, be careful on the voice that you are listening, mga kapatid.
Don't listen to the voice, mga kapatid, ng other people telling who you are, mga kapatid. Wag boses po ng ibang tao ang pakikinggan po natin kung sino po tayo para. Wag boses ng ibang tao, mga kapatid, ang ating po pagbabasihan kung sino po tayo or kung ano po ang halaga po natin. Amen. Kung meron mang boses na dapat po natin pakinggan, mga kapatid, kung meron mang boses na dapat nating paniwalaan kung sino po tayo, mga kapatid, hallelujah, ito po ay walang iba kundi ang boses ng ating Panginoon, ang boses ng ating Amang nasa langit, mga kapatid, hallelujah. Sapagkat siya ang tunay na nakakaalam kung sino ka, mga kapatid, hallelujah. At ang sabi ng boses ng ating Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, you are His beloved child, hallelujah. Ikaw ang kanyang anak na kanyang iniibig, that you are loved and you are accepted, mga kapatid, hallelujah. It doesn't matter, hindi man sabihin ng ibang tao na ikaw ay kanilang iniibig. It doesn't matter na hindi ka man sinasabihin ng tao, na ibang tao na ikaw ay kanilang tinatanggap at pinapahalagan. Sa Diyos, hallelujah, you are loved and accepted, mga kapatid. Kaya yung ating identity, mga kapatid, huwag po natin ibabase sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Our identity, mga kapatid, ay nandoon sa salita ng Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So in Romans 5:8, mga kapatid, ang sabi po dito, but God commanded His love toward us, and that while we are yet sinners, Christ died for us. Amen. Ganyan tayo iniibig ng ating pong Panginoon. Nagaman, bawat isa sa atin, mga kapatid, tayo po ay makasalanan po noon. Amen. At kahit sa ngayon tayo po ay mga mananampalataya na still tayo po ay nagkakasala, mga kapatid. Subalit, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. You are chosen by God, mga kapatid. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Even before the foundations of this world, mga kapatid, pinili na po tayo ng ating Panginoon. That is your identity, mga kapatid. You are a chosen generation, a royal priesthood, hallelujah, a holy nation, His God's special people. Yes. Amen. Hallelujah. You are valuable, you are important, mga kapatid. Kaya kung, mga kapatid, ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo na ikaw ay walang kwenta, na wala kang halaga, mga kapatid, don't you ever believe what other people is saying. Hallelujah. Dahil ang sabi ng boses ng ating Panginoon, you are valuable. Ikaw ay mahalaga, hallelujah. Dahil hindi mag-aaksaya ang Diyos na mahayag sa laman at ialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo kung hindi ka mahalaga sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating Panginoon, hallelujah, siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, upang iligtas tayo. Hallelujah, upang bigyan tayo ng panibagong buhay. Because each one of us, mga kapatid, ay important para po sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng boses ng ating Panginoon, you are forgiven, mga kapatid. Tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. Amen. Kung hindi ka man mapatawad ng iyong kapwa sa kabila ng iyong paghingi ng tawad, mga kapatid, in Christ you are forgiven. Amen. Pinatawad ka ng ating Panginoon. You are redeemed. Hallelujah. You are Christ's best friend, mga kapatid. Amen. Kung sinasabi ng ibang tao, mga kapatid, na you are a failure, hallelujah, you are hopeless, na hindi ka na magbabago, na hindi ka na makalalaya sa iyong bisyo, hindi ka na makakawala sa masama mong pag-uugali. Kung sinasabi ng ibang tao ay hindi ka nagagaling, mga kapatid, don't listen to these voices, mga kapatid. Don't listen to these reports, mga kapatid, hallelujah. Instead, ang pakinggan po natin, hallelujah, ay ang report ng ating pong Panginoon, hallelujah. Dahil kung pakikinggan po natin ay ang report ng ating Panginoon, His report says that we are healed. His report says that we are filled, mga kapatid. This report says that we are free. This report says victory, mga kapatid. Because God can change you. God can set you free, mga kapatid. God can heal you. Kahit sabihin man o doktor, hallelujah, na ikaw ay wala ng pag-asa, wala ka ng pag-asang gumaling. The final say is still manggagaling sa boses ng ating Panginoon. Amen. Because walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung meron man tayong boses na dapat pakinggan kung sino po tayo, we should listen to the voice of God. At hindi po sa boses ng mga tao sa paligid po natin. Amen. Hallelujah. Sige, palakpak sa ating Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. At balik po tayo sa text po natin mga kapatid. In verse 15, ang sabi po rito, He said unto them, But whom say ye that I am? So matapos pong tanungin ng Panginoon ang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa Kanya, ay ngayon ay tinanong po ng Panginoon ang mga alagad, Who do you say I am? Para sa inyo, sino ako? Amen. So mga kapatid, kung kaharap po natin ang Panginoong Hesus sa mga oras na ito, at kung tatanungin po niya tayo, Who do you say I am? Kung tatanungin po tayo ng ating Panginoon sa mga oras ito, ang sabi ng Panginoon, para sa iyo, sino ako? Ano kaya ang isasagot po natin? Amen. Sapagkat tayo lang po nakakaalam niyan mga kapatid. At hindi po natin kaya pwedeng lukuhin ng ating Panginoon. Because God, our God is the omniscient God. He knows everything mga kapatid. Amen. So napakahalaga po ng sagot natin sa tanong na ito dahil kung ano po ang sagot natin sa tanong ng ating Panginoon, ito po ang magdedetermine kung paano po tayo mamumuhay at kung saan po tayo mapupunta pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito mga kapatid. So mga kapatid, do you know Jesus for who He is mga kapatid according to His words? Kilala ba natin ang Panginoon ayon sa Kanyang salita mga kapatid? Kilala ba natin mga kapatid ang ating Panginoon, hallelujah, kung ano base sa Kanyang boses mga kapatid na nandoon sa Kanyang banal na salita? Hallelujah. Or baka ang pagkakilala lang natin sa ating Panginoon ay kung ano po ang sinasabi ng iba. Amen. Sapagkat nakakalungkot mga kapatid na maraming tao na ang kanilang pong pagkakilala sa ating Panginoon ay ayon lang po sa boses ng relihiyon. Maraming tao mga kapatid na ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon ay kung ano po ang sinasabi ng kanilang religion, or ang iba naman mga kapatid ay kung ano lamang sinasabi ng kanilang tradisyon, or ang iba naman ay kung ano lang ang kanilang sariling pagkaunawa. Amen. So some religions mga kapatid says that our Lord Jesus is just the second person in the Trinity mga kapatid. Na ang ating Panginoon ay isang persona lamang sa Trinity mga kapatid. Na He is a separate and distinct person from the Father and the Holy Spirit mga kapatid. Na there are even some religions na ang sinasabi ay ang ating Panginoon is just a man. He's just a man and nothing else. Na sinasabi nila ang ating Panginoon na hindi Diyos. Hallelujah. Siguro mga kapatid, meron din po iba sa atin na ang pagkakilala natin sa ating Panginoon ay katulad ng pagkakilala ko dati. Na ang pagkakilala ko sa ating Panginoon ay tulad nung ako hindi pa mananampalataya. Ang pagkaunawa ko sa ating Panginoon is parang isang genie lamang mga kapatid. Na tinatawagan ko lang siya kapag meron akong kailangan. Then kapag tapos na noon, wala na. Ang tingin ko sa Panginoon noon ay hindi Panginoon kundi pengi noon. Sapagkat wala akong ginawa kung hindi humingi sa Kanya. At pagkatapos noon, wala na. Ni hindi ko inaalam kung ano yung Kanyang kalooban para po ay siya ay sundin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Maraming tao mga kapatid. Salamat. Hallelujah, na hindi po nila talaga kilala ang ating Panginoon. Sapagkat ang meron lang po sila sa kanila mga kapatid ay information about sa ating Panginoon. Iba ang sinasabi ko po mga kapatid na iba ang mayroong ang may alam tungkol sa ating Panginoon kaysa sa kilala ang ating Panginoon. Amen? Maraming tao ang nagsasabi na kilala nila ang ating Panginoon, but the only thing that I have is information about our Lord Jesus. Iba po ang may alam sa kilala. Maraming tao ang may alam tungkol sa ating Panginoon, but it doesn't necessarily mean na kilala nila ang ating Panginoon. Sapagkat para makilala po natin ang ating Panginoon, hallelujah, hindi lang po dapat informasyon tungkol sa Panginoon ang may kailangan po natin mga kapatid. We should know Jesus mga kapatid, hallelujah, sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang boses, sa Kanyang salita,
Hallelujah! Patungkol sa kung sino po siya, mga kapatid. Amen. Amen. Sapagkat sa banal na salita ng ating Diyos, hallelujah, siya po ay nagpapakilala sa ating mga kapatid. Sa kanyang banal na salita, kanya pong sinasabi kung sino po ang ating Panginoong Jesus, hallelujah. Na kanya pong sinasabi, hallelujah, sa kanyang boses na siya po ang tunay at nag-iisang Diyos, mga kapatid. He is the God, hallelujah, who created the heavens and the earth, mga kapatid. He is the Alpha and the Omega. He is the wonderful Counselor. He is the mighty God and the everlasting Father, mga kapatid. Hindi lang po siya isang persona sa Trinity, mga kapatid. Hallelujah! Ang the whole Godhead, mga kapatid, ay nasa ating Panginoon. Siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ito po ang sinasabi ng boses ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita. And for you to know Him, mga kapatid, kailangan ang kanyang salita ang pakikinggan mo para makilala mo siya at hindi ang boses ng iba, mga kapatid. Amen po? Amen. Hallelujah! Hallelujah! So, noong magtanong po ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad kung sabi ng Panginoon, sino ako para sa inyo? At sumagot po si Apostol Pedro, mga kapatid, ang sabi po niya, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng ating Panginoon ay, blessed are you, Simon Bar Jonah, or Simon, son of Jonah. Mapalad ka, Simon. Dahil si Apostol Pedro, mga kapatid, nakilala niya ang ating pong Panginoon. Amen. Si Apostol Pedro, mga kapatid, kilala ang ating Panginoon. Kung tutusin, marami po siyang alam tungkol sa ating Panginoon sapagkat kasama niya ang ating Panginoon ng mahabang panahon. Na masasabi po natin na kaibigan ni Apostol Pedro ang ating Panginoon, subalit hindi po siya nag-rely sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Hindi po siya nag-rely sa ano-ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa ating Panginoon. Ang pinakinggan po ni Apostol Pedro, mga kapatid, upang makilala niya ang ating Panginoon ay ang divine revelation ng ating dakilang Diyos kung sino ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya para makilala po natin ang ating Panginoong Jesus, hindi po ang sinasabi ng iba ang pakikinggan po natin. Ang pakikinggan po natin ay ang revelation mula sa ating Panginoon, sa ating dakilang Diyos, kung sino ang ating Panginoon. We don't need information, mga kapatid, para makilala po natin ang ating Panginoon. What we need is a divine revelation on whom Jesus is. Amen. Kaya hindi po natin makilala at kaya kahit may mga mananampalataya na hindi po natin lubusang makilala ang ating Panginoon sapagkat ibang boses ang kanilang pinakikinggan kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sa halip na makinig sa boses ng ating Panginoon, sa liksikin ang kanyang banal na salita kung sino ang ating Panginoon, kung saan-saan sila nakikinig, mga kapatid. Amen. Para makilala mo ang ating Panginoon, kailangan sa kanyang boses kanya makikinig. Amen. Hallelujah, hallelujah. At kung minsan, mga kapatid, kaya hindi po natin makilala ang ating Panginoon is dahil hindi rin tayo nakikinig. Amen. Amen. Because sometimes we are not listening, mga kapatid. Aminin man natin o hindi, there are times, mga kapatid, na hindi po tayo nakikinig sa boses ng ating Panginoon. At ang dahilan, mga kapatid, ay hindi po dahil sa wala tayong kakayanan na makarinig. Bawat isa po sa atin, binigyan po tayo ng ating Panginoon ng tenga or ear, mga kapatid. Hindi lang po physical ear, kundi spiritual ear. Meron po tayong kakayanan na makarinig ng pangungusap ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, he that has an ear, let him hear. Amen. Hindi po nangangahulugan na wala po tayong kakayanan na makarinig. Ang sinasabi ng Panginoon, meron kayong kakayanan na makarinig, gamitin nyo ang kakayanan na ito upang makinig kayo sa akin, mga kapatid. Dahil noong una pa mga panahon hanggang sa mga oras na ito, ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, ay patuloy na nangungusap sa atin, mga kapatid. Amen. We serve a God who is, mga kapatid, who wants to talk to us. We serve a God who wants to speak to us. Nais ng Diyos na makipag-usap sa atin. Hallelujah. Ang boses ng ating Panginoon, it doesn't necessarily be an audible voice. Ang boses po ng ating Panginoon na hindi nangangahulugan na literal na boses na marinig po natin, na tatawagin tayo ng ating Panginoon na anak. Tapos sasagot tayo, Lord, ikaw ba yan? Baka pag tinawag tayo ng anak, na baka pag minarinig tayong boses,
Tapos walang nagsasalita mga kapatid, baka matakot lang tayo mga kapatid. Amen. Amen. Kung minsan mga kapatid, ang iniisip natin na pangungusap ng Diyos ay yung magpapakita siya ng sign sa atin. Tayo pong mga tao, napakahilig natin humingi ng sign para ma-confirm natin na nangungusap sa atin ng ating Panginoon. Di ba tayo po noon mga kapatid, lagi tayong humihingi ng sign na sasabihin natin, Lord, mangusap ka sa akin Panginoon. Give me a sign, Lord. Hallelujah. Siya na ba ang aking mapapangasawa? Dahil ang ganda niya, Lord. Ang pogi niya. Siya na ba talaga, Lord, ang aking mapapangasawa? Dahil, Lord, parang bagay kami dahil meron siyang personality. Meron siyang character, Panginoon. Hallelujah. Kaya kung siya na Panginoon, hallelujah, magpakita ka ng sign. Galawin mo yung ulap, gawin mong letter Y. Siguro sasabihin ng Panginoon, anak, bakit kailangan mo pang isulat sa ulat yung matagal ko nang sinulat sa kanyang banal na salita? Amen. Nangungusap ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. And the primary way na nangungusap ang Diyos sa atin ay sa pamamagitan po ng kanyang recorded word, ng kanyang recorded voice, ng banal na salita mga kapatid. Dito po siya nangungusap po sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Nangungusap ang Diyos mga kapatid through this still small voice directly sa puso po natin. Nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan po, hallelujah, ng ating mga pastor. Nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga leader. Nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga Bible study at mga preaching mga kapatid, even sa mga nakakausap nating kapatid o sa mga worship music na ating napapakinggan. Subalit ang lahat ng ito mga kapatid, hallelujah, ay dapat naka-align or in agreement sa nakasulat po sa banal na kasulatan. Amen po? Amen. Hindi natin pwedeng sabihin alam mo, bigla tayo lalapit kay pastor, pastor, nangusap sa akin ang Panginoon. At ang sabi niya ay, hiwalayan ko ng aking asawa at mag-asawa ako ng iba. Hindi po pwede. It's not an agreement with His written word, mga kapatid. Ang pangungusap ng Diyos ay dapat laging naka-align sa kanyang banal na salita. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na pastor, nangusap sa akin ng Panginoon at ang sabi sa akin ng Panginoon, magpakayaman daw ako. Amen. Masama bang magpakayaman? Hindi. So, ito ba ay against the will ng Panginoon? Hindi. So, balik dapat i-test po natin. Is it really God na nangungusap sa atin or yung ambisyon lamang po natin? Is it really God, mga kapatid? Or is it our greed, mga kapatid? Amen. So, mag-ingat po tayo sa greed, mga kapatid. Yes. Pagkat ang grade po mga kapatid ay mahaba na ngayon. Hanggang grade 12 na yan. Hindi na hanggang grade 6 lang. Amen. Pag nangusap ang ating Panginoon, hallelujah, it is in harmony with His written word, mga kapatid. Kapag nangusap ang ating Panginoon, it brings peace, it brings comfort para po sa atin, hallelujah. Kapag nangusap ang Diyos, mga kapatid, it brings correction, it brings conviction, it brings guidance, or even rebuke para po tayo ay mapabuti, mga kapatid. Amen. Madalas hindi po tayo nakikinig sa boses ng Diyos. It is not because we don't have ability to hear, or it is not because God is not speaking to us, mga kapatid. But the problem, mga kapatid, hallelujah, there are a lot of voices na nagko-compete sa ating tenga, mga kapatid, at hindi na po natin ma-recognize ang boses ng ating Panginoon. Sinabi ko po kanina, mga kapatid, there are a lot of voices sa mundong ito, mga kapatid. Napakaingay ng mundo natin, mga kapatid. Maraming boses ang nag-uunahan sa ating tenga. Maraming boses ang nag-uunahan para kuhanin ang ating show upang sila po ay ating pong pakinggan. Kaya sa dami ng boses, mga kapatid, hindi na po natin malaman kung alin doon ang boses ng ating Panginoon. Or minsan, mga kapatid, nangungusap na sa atin ng Diyos, hallelujah. But we chose to ignore it. We chose, mga kapatid, to neglect it. Bakit? Dahil ayaw natin ang ating naririnig sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Minsan ayaw natin makinig dahil ang iniisip na ang ating hinihinging sagot sa ating Panginoon ay yes, mga kapatid. Subalit ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na answer is no, kaya hindi po tayo nakikinig. Na sinasabi na ng Panginoon na anak, hallelujah, hindi siya ang para sa iyo.
Anak, hindi pa ito ang oras na para lumagay ka sa tahimik. But we chose to neglect it. We chose to ignore it. Dahil 45 years old ka na. Baka mahuli ka na sa biyahe. Buti na lang umahabol. Amen. Kaya minsan hindi tayo nakikinig sa ating Panginoon, sa boses ng Panginoon dahil hindi natin gusto ang naririnig natin. Hindi yun yung gusto nating sagot na marinig sa ating Panginoon. Subalit mga kapatid, when God says no, mga kapatid, huwag tayo magtatampo sa Diyos. Amen. Hallelujah. When God says no, huwag nating pipiliin na makinig sa boses ng iba, mga kapatid. Because God's no is God's love and protection po para sa atin. Kung inihiling tayo sa ating Panginoon at ang sabi ng Panginoon ay no, huwag tayong sasama ang loob. Amen. Dahil ang Diyos, He knows the beginning, from the beginning to the end. Alam na niya kung ano po ang mangyayari. Baka ang inihiling po natin ay magdadala lang sa atin ng sakit at kapahamakan, mga kapatid. Kaya tapos kapag hindi tayo nakinig sa ating Panginoon at tayo po ay napahamak, then kapag dumating yung consequence, minsan tayo po ang malakas pa ang loob na manisi sa ating Panginoon. Amen. Na sinasabi niya ng Panginoon na hindi yan para sa iyo pero tumuloy ka pa rin. Then kapag naghirap ka, din ang Panginoon pa ang sisisihin mo, Lord, bakit mo binigay sa akin? Pero ikaw naman ang hindi nakinig, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, palakpas sa ating Panginoon. Hallelujah. Parang inaanap pa kayo, mga kapatid, Lord. Hallelujah. Sige, balik po tayo sa ating verse, mga kapatid. In verse 17, ang sabi po rito, mga kapatid, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. So, ang sabi ng Panginoon, blessed daw si Apostol Pedro, mga kapatid, pinagpala or mapalad. Hallelujah. Subalit, hindi pa nagtatagal, mga kapatid. In just 6 verses, kung mapupunta po tayo sa verse 23, ating pong tingnan, ano pong sabi sa verse 23, mga kapatid? Ang sabi po dito, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Peter, mga kapatid, Get thee behind me, Satan. Kanina, mga kapatid, in verse 17, tinawag si Apostol Peter na blessed. In verse 17, mga kapatid, tinawag si Apostol Pedro na pinagpala. And in verse 23, mga kapatid, in 6 verses only, tinawag siya ng ating Panginoon na Satanas. So ano ang nangyari? So in verse 17, mga kapatid, ang pinakinggang boses ni Apostol Pedro, mga kapatid, ay ang boses ng ating Panginoon, ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Subalit in verse 23, mga kapatid, iba na po ang pinakinggan ni Apostol Pedro, mga kapatid. Amen. Ang pinakinggan na po niya ay ang boses ng kanyang emosyon, ang boses ng kanyang damdamin. Hallelujah. Dahil noong sabihin ng ating Panginoon sa mga alagad na kailangan po niyang maghirap at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, si Apostol Pedro, mga kapatid, dahil siya po ay dahil siguro sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon, dahil ayaw niya na maghirap at mamatay ang ating Panginoon, ito po ang kanyang nasabi. Subalit, mga kapatid, kung hindi po naghirap ang ating Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo, kung hindi po siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi po tayo magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Yes. Kung hindi po namatay ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung hindi po namatay ang ating Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo, hindi po tayo magkakaroon ng pagkakataon na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya the death on the cross is necessary, mga kapatid, para po makamtan natin ang kaligtasan. Because without the shedding of the blood, mga kapatid, there is no remission of sin, mga kapatid. Amen. So makikita po natin kay sa buhay ni Apostol Pedro, gaano kadali, mga kapatid, hallelujah, gaano kabilis na mag-iba ang boses na pinakikinggan po natin. Amen. Pwede ngayon ay boses ng Panginoon ang iyong pinakikinggan. Boses ng Panginoon ang
pumapasok sa iyong tenga. Subalit pwede ilang minuto lamang, ilang saglit lamang ay pwede po tayong madaya, pwede po tayong malinlang, pwede tayong matukso at ang pinakikinggan na po natin ay ang boses ng iba. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, be careful with the voice that you are listening, mga kapatid. May mga pagkakataon na pinakikinggan po natin ay ang boses po ng ating emosyon, ang boses po ng ating damdamin, mga kapatid, ang boses po ng ating laman. Hallelujah. There are times, mga kapatid, na hindi po natin maibigay ang the best nating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po natin maibigay ang the best nating pagpupuri, pagsamba sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil patuloy tayo nakikinig sa boses ng ating emosyon, sa boses ng ating pakiramdam. Na minsan gustong-gusto po natin magpuri sa ating Panginoon, subalit mayroong boses na nagsasabi sa atin na nakakahiya magpuri sa ating Panginoon dahil makasalanan ako dati. Nakakahiya magpuri sa Panginoon dahil palagi ko siyang sinasaktan. Nakakahiya magpuri sa Panginoon, hallelujah, dahil palagi pa rin ako nagkakasala kahit ako ay mananampalataya na. Nakakahiya magpuri sa ating Panginoon dahil lagi ako nagkukulang sa Kanya. Nakakahiya lumapit sa Panginoon dahil hindi ako karapat dapat. Iyan ang sinasabi ng iyong emosyon at iyong pakaramdam. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, ang sabi ng boses ng ating dakilang Diyos, hallelujah, yes, anak, alam ko nagkakasala ka. Yes, anak, alam ko nagkukulang ka. Hallelujah, subalit anak, I still love you, hallelujah. At hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa iyo sa kabila ng mga nagagawa mong pagkukulang sa akin. Sapagkat yan, hallelujah, ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng ating Panginoon, come, hallelujah, come anak, hallelujah, come to my throne of grace, and you will find mercy, and you will find grace, hallelujah. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, sinlaki man ng barko ang ating kasalanan. Hallelujah, saksakan man ang ating kasamaan, singlawak ng dagat ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Hallelujah, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya ay suktulan. Ang kailangan lang po natin ay lumapit, magpakumbaba sa ating Panginoon at pagsisi sa ating kasalanan, because there is no condemnation in Christ Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, kung nga hindi mo maibigay ang iyong the best sa pagpupuri sa Panginoon dahil yung boses ng shame, boses ng guilt, hallelujah, boses ng doubt, hallelujah, ang nangungusap sa iyo, sabihin mo sa iyong sarili, there is a God who loves me. There is a God who forgives me. There is a God who cares for me. There is a God that can restore me. Hindi niya tinitingnan, hallelujah, yung ating pagkakasala. Basta lumapit ka sa Kanya, handa siya magpatawad sa atin. Amen. Amen. Kaya gaano man kadilim yung ating pong nakaraan, mga kapatid, there are Christians na sila po, mga kapatid, na hindi po nila maibigay yung kanilang 100% na paglilingkod sa Panginoon dahil sila po ay laging nakikinig sa boses ng guilt. Subalit ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay a new creation. Amen. Ikaw ay bago ng nilalang. Wala na yung nakalipas, pinura na yun. Kung ang Panginoon niya kinalimutan ang iyong kasalanan, then how much more yun? Ikaw. Kung kinalimutan ng Panginoon ang kasalanan mo dati, dapat ikaw din, kalimutan mo na. At hallelujah, tahakin mo na yung landas patungo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Minsan nangungusap sa atin yung ating emosyon, mga kapatid, na sinasabi natin na hindi ko kaya magpatawad. Dahil sinaktan niya ako, pinahiya niya ako. Na hindi ko kayang ibaba ang aking sarili dahil mas magaling ako sa kanila. Mas mayaman ako sa kanila. Mas pogi ako at mas maganda ako sa kanila. Minsan sinasabi sa atin ng ating sarili na hindi ko na kaya magbago. Ako na ito na ang personality ko. Minsan sinasabi sa atin ng ating sarili na hindi ko na kaya, pagod na ako, susuko na ako, hirap na ako, wala na akong pag-asa. Iyan ang sinasabi ng ating laman sa atin, mga kapatid. Pero iba ang sinasabi ng boses ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang salita, ang sabi ng boses ng Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi ng Panginoon, for man it is impossible, but for God there is nothing impossible, mga kapatid. All things are possible. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, mga kapatid. Hallelujah! Kaya huwag kang maniwala sa sinasabi ng iyong laman. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iyong emosyon. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iyong pakaramdam. Doon ka maniwala sa iyong Ama na nasa langit dahil siya ang lumikha sa iyo. Amen.
Siya ang nakakakilala sa iyo. Kahit nga bilang ang iyong buhok ay alam ng ating Panginoon. And He is the sovereign God. Siya ang may control ng lahat ng mga bagay. Do you think mga kapatid, kung ikit tapat sa ating Panginoon, ikit pababayaan ng Diyos? Definitely not, mga kapatid. Hallelujah. 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 Sige, palakpak sa ating Panginoon. May isang oras na ba ako? Wala pa. Hallelujah. Kanino pa bang boses tayo mahilig makinig, mga kapatid? Alam ko, may mga boses tayong pinakikinggan palagi eh. We should remember, church, na yung mundo na ating pong ginagalawan, ito po ay meron din pong boses. This world has a voice. At ito po ay napakaraming boses na ini-inject po sa atin, mga kapatid. At isa na nga sa mga boses na nakapagpapaingay sa mundo ay mga boses ng mga marites, mga kapatid. Kaya siguro maingay ang mundo natin ngayon. Sa dami ng mga chismosa, mga kapatid. Hallelujah. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa voice of tradition and superstition. Maraming tao, mga kapatid, hallelujah, lalo na po sa Pilipinas, ang mas mananiniwala po pa sila sa boses ng tradisyon at pamahiin kaysa sa boses ng ating Panginoon. Amen. Classic example, mga kapatid, during New Year. Ang sinasabi ng tradisyon, para maging maginhawa ang iyong buhay for the coming year, maghanda ka ng mga bilog na prutas. Siguro kung totoo ito, dapat marami ng mayaman sa atin. Marami ng masabagana ang buhay sa atin, mga kapatid, dahil halos lahat ng pamilya sa atin sa Pilipinas ay naghahanda ng bilog na prutas. Hindi lang isa, 12 pa, mga kapatid. Amen. And during New Year, ang sabi ng tradisyon, ay kailangan mo mag-ingay, kailangan mo magpaputok ng mga firecracker para mapalayas yung mga bad spirits, bad energy. Kaya lang, mali. Dahil, mga kapatid, wala akong nakitang tao sa Pilipinas na nagpaputok ng firecracker sa loob ng bahay. Lahat ay sa labas. So kung ikaw ay nag-ingay sa labas at nandoon yung bad spirit, mga kapatid, saan sila pupunta? Sa loob. Oh. At di buong taon inaando na ang bad energy, bad spirit, mga kapatid. Kung totoo yun, dapat doon ka magpaputok sa labas, sa loob ng bahay para lumayas. Pero mali, mga kapatid. Amen. Nakakatawa minsan sa atin, mga kapatid, ano? Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, malapit na po yung Holy Week. Ang sabi, may mga tao sa Pilipinas na mas naniniwala pa sila sa tradisyon, sa pamahiin kaysa sa sinasabi ng Bible. Hallelujah, naniniwala sila, mga kapatid, na kapag sila po ay nagpenitensya, na kapag sila po ay sinaktan nila ang kanilang sarili, na kapag kanila pong pinapako ang kanilang sarili doon sa cross ay mapapatawad ang kasalanan. Subalit iba po ang sinasabi ng boses ng ating Panginoon. Amen. Kung gusto mo na mapatawad ang iyong kasalanan, kung gusto mo na mahugasan ang iyong pagkakamali at pagkakasala, mga kapatid, hindi pagpapako sa cross ang hallelujah, ang iyong kailangan. Hindi pagpapasakit sa katawan ang dapat mong gawin, hallelujah. Ang kailangan mong gawin ay magsisi sa iyong kasalanan at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. He or she must follow Acts 2:38 that he should repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa ang dapat natin ingatan, mga kapatid? Be careful, mga kapatid, with the voice of human opinion. Kaya magulo po ang mundo natin ngayon, mga kapatid, dahil maraming tao ang naniniwala, hallelujah, sa boses ng opinyon ng tao. Na ang sabi, mga kapatid, ng boses ng human opinion, ano ba lagi natin naririnig? Ang sabi po doon, just follow your heart. Amen. Sundin mo kung ano sinasabi ng puso mo. Gawin mo kung ano magpapasaya sa iyo, mga kapatid. Pero ang problema, ang sabi ng banal na kasulatan, ang puso natin ay totoong masama. And we know that this is true, mga kapatid, dahil kita natin ang resulta sa buhay ng mga tao na nakikinig sa boses ng human opinion. Yung mga tao na nakikinig, hallelujah, sa sinasabi na just follow your heart.
Na yung ibang may asawa na mga kapatid, because their heart, dahil nais ng heart nila ng isa pa, ay kumukuha pa ng isa pang asawa. Amen. Dahil sabi ng heart nila mga kapatid, gusto nilang yumaman, gusto nila maging influensya mga kapatid. Kahit sila yung mga argabyado, kahit sila yung mga urakot sa mga flood control, kahit sila yung mandaya mga kapatid. Di balay, basta, I will follow my heart. Gusto kong yumaman. Kaya mga kapatid, be careful mga kapatid, hallelujah. Lalo na sa ating mga mananampalataya mga kapatid, wag tayong makikinig sa sinasabi ng mundo na sinasabi nila na kahit kasalanan yan, okay na yan ngayon kasi marami naman ang gumagawa. Kahit mali yan, okay na yan, accepted na ng society yan. Okay na. Na sinasabi nila na okay na yung premarital sex, same-sex marriage, na okay na maging bakla at tomboy, na sinasabi pa, it's better to cheat than to repeat mga kapatid. Hallelujah, kaya sa mga estudyante mga kapatid. So okay na daw mag-cheat, basta wag lang ulit. Wag lang babalik sa grade 1 o sa grade 2 mga kapatid. Sabi nila mga kapatid na okay lang magdamit ng kulang sa tela ngayon kasi yun ang uso. Okay lang na ibilan ang katawan sa social media kasi maraming nagla-like mga kapatid. Subalit tandaan po natin na sinasabi ng banal na kasulatan, ang mali ay mananatiling mali. Ang kasalanan ay mananatiling kasalanan. Wala mang gumagawa nito. Ang kasalanan ay mananatiling kasalanan. Ginagawa man ito ng lahat ng tao mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ano man ang sabihin ng mundo, hallelujah. Hindi nila mababago ang katotohanan na ang kasalanan ay kasalanan at ang mali ay mali mga kapatid. Kaya don't you dare, hallelujah, na makinig sa sinasabi ng mundong ito mga kapatid. Amen. Kahit ginagawa pa yan ng lahat ng tao, kung yung ginagawa nila ay mali mga kapatid, mananatili yung mali. Amen. Amen. Hindi magbabago ang prinsipyo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpas sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige, malapit na po akong magtapos mga kapatid. And lastly mga kapatid, ang dapat po natin iwasan pa na boses ay walang iba kundi ang boses ng kaaway. Amen. So, Satan has a voice mga kapatid. At ito po ay puno ng kasinungalingan. Dahil si Satanas mga kapatid, he is the father of lies. Siya po ang ama ng kasinungalingan. And every day mga kapatid, mind you, dapat po natin tandaan na every day bilang Kristiyano, we are in a battle. We are at war mga kapatid. Hindi man natin ito nakikita, subalit ito po ang katotohanan. Tayo po ay nakikipagpaka every day. At ang kaaway po natin, ang unang yung punteriya sa buhay ng isang mananampalataya ay ang ating pong tenga. Ay ang ating pong pandinig mga kapatid. The enemy does not begin his attack by distraction. Tandaan po natin na kapag ang kaaway po ay umatake sa isang mananampalataya, hindi po niya ito sisimulan sa pagbibigay ng hirap, sa pagsira ng buhay natin, sa pagbibigay po ng problema, ng sakit. Ang unang gagawin ng kaaway is by, hallelujah, distortion. Ang unang gagawin ng kaaway sa atin is bubulangan kanya ng kasinungalingan. Bubulangan kanya ng lies, because lies mga kapatid, ito po ang isa sa main weapon ng kaaway laban po sa atin. Kaya nagkasala si Eva mga kapatid. Hindi naman nagkasala si Eva mga kapatid dahil binigyan siya ng sakit ng kaaway. Dahil pinuwersa siya ng kaaway. Ang ginawa ng kaaway mga kapatid, binulungan si Eva ng kasinungalingan. Amen. At dahil sa kasinungalingan iyon, napatiwala siya ng kaaway. Kaya siya po ay kumain ng prutas na pinagbabawal mga kapatid na kainin. At siya po ay nagkasala. Amen. So kapag tayo po ay makikinig sa boses ng kaaway, kung tayo po ay maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway mga kapatid, kaya niya po tayong dalhin sa kasalanan at kapahamakan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya minsan may mga nakakalungkot isipin mga kapatid na kahit may mga Kristiyano na mga kapatid, hindi po nila magawang magbago, hindi po sila makamukon mga kapatid, dahil patuloy sila nakikinig sa boses ng kaaway. Amen. Amen. May mga Kristiyano na patuloy na namumuhay sa takot, sa pag-aalala. Bakit? Dahil patuloy silang nakikinig sa boses, sa kasinungalingan ng kaaway na sila po ay nag-iisa. Patuloy silang nakikinig sa boses ng kaaway mga kapatid na sila po ay walang kasama.
na walang tumutulong at gumagabay sa kanila mga kapatid. Subalit kung titinan po natin ang katotohanan, kung pakikinggan po natin ang boses ng ating Panginoon, hallelujah. Ang sabi po doon, we are not alone, hallelujah. Hindi po tayo nag-iisa. Kahit kailanman hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Iwanan mo tayo ng mga tao, hallelujah, ng mga mahal natin sa buhay. But God will never leave you mga kapatid. Hindi ka iiwan ng Diyos. Iwanan ka man ng mundo mga kapatid, ang Diyos ay palaging naandyan because He loves you so much mga kapatid. Amen. May mga Kristiyano na patuloy na namumuhay na parang palaging talunan, na palaging aping-api mga kapatid, na parang wala na laging pag-asa, na iniisip nila na wala na silang pag-asa magbago, wala na pag-asa na gumaling, wala na pag-asa makawala sa kanilang hirap at problema. Dahil lagi silang nakikinig sa kasinungalingan ng kaaway. Pero kung pakikinggan po natin ang boses ng Panginoon, anong sabi ng boses ng Diyos? You are more than a conqueror mga kapatid. Yes. Hallelujah. You are an overcomer mga kapatid. Hallelujah. In Christ you are victorious mga kapatid. Hallelujah. Ikaw ay isang mananagumpay mga kapatid. Hindi ka talunan. Hallelujah. Because you have a God who is victorious mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya huwag tayo makikinig sa bulong ng kaaway. Kung binubulungan ka ng kaaway ng kasinungalingan, hallelujah. Sawayin mo ito, hallelujah. Sabihin mo sa kanya, I have a God who loves me. I have a God, hallelujah, who accepted me. I have a God who is with me, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, hindi niya. Hallelujah, He is with us, mga kapatid, hanggang sa katapusan ng mundo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yes, we can hear voices. Subalit maging maingat po tayo sa voice na ating pong pinakikinggan mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po nating labanan, kailangan po nating maging mapagmatsyag, hallelujah, sa boses po na ating pinakikinggan. Amen. Amen. At ang tanging paraan para malabanan po ang mga destructive voices na pilit na pumapasok sa ating pong mga tenga mga kapatid is to recognize and listen to the voice of our Lord. Amen. Hallelujah. Kailangan po nating malaman, kailangan po nating ma-recognize ang boses ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We must choose to listen, mga kapatid, to the voice of truth. Amen. Amen. Ang pakinggan po natin ay ang boses ng katotohanan. Amen. Ano ba ang katotohanan mga kapatid? Ang katotohanan mga kapatid, it is not a principle. Hallelujah. The truth mga kapatid is a person. And that person is Jesus Christ mga kapatid. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, He is the way, the truth, and the life mga kapatid. Kaya mga kapatid, we should listen to His voice mga kapatid. Amen. At gusto niyo ba mga kapatid, hallelujah, malaman ang sikreto? Paano po natin ma-recognize at malalaman ang boses ng ating Panginoon? Hallelujah. The secret in knowing the voice of our Lord is intimacy. Amen. Hallelujah. You must have a relationship with our Lord para ma-recognize mo ang kanyang boses. Amen. Katulad sa isang mag-asawa mga kapatid, kahit nakapikit ang ating mga mata, hindi natin sila nakikita mga kapatid. Kapag sila po ay nagsalita mga kapatid, madali natin ma-recognize ang boses ng ating asawa kahit nasa gitna man niya ng maraming tao at maingay. We can easily recognize the voice, hallelujah, ng ating spouse mga kapatid. Because we have a relationship with our spouse, hindi lang isang relationship but an intimate relationship mga kapatid. Amen. Kaya hindi natin makakalimutan ang kanyang boses mga kapatid. Amen. At madali natin malalaman ang kanyang boses mga kapatid. Amen. Gayun din po sa ating pong Panginoon. Kung gusto po natin na ma-recognize ang boses ng ating dakilang Diyos, kailangan meron tayong intimate na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tulad ng sa isang mag-asawa, kailangan, hallelujah, ang relasyon natin sa ating Panginoon, siya po dapat ang palagi natin kinakausap through our prayer, mga kapatid. Siya po ang palagi natin kinakausap, hallelujah, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Kailangan na palagi tayong connected, mga kapatid, sa ating Panginoon at tayo po ay palagi nasa kanyang presensya by praising Him, by worshiping Him, mga kapatid. Because in our praises, mga kapatid, God dwells, hallelujah, in the praises of His people, mga kapatid. So para madali po natin ma-recognize ang boses ng ating Panginoon, hallelujah, we should be
we should have an intimate relationship with our Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam ko nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito, mga kapatid. And para po sa ating conclusion na, mga kapatid, in John chapter 10 verse 27, ano po ang sabi dito? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. Bawat isa po sa atin na nandito, tayo po ay bahagi ng kawan ng ating Panginoon. Tayo po ay tupa ng ating Panginoon. At bilang tupa ng ating Panginoon, we should hear His voice, mga kapatid. Amen. Ang papakinggan po nating boses ay ang boses ng ating Panginoon. At hindi po ang boses ng ating kaaway. Hindi po ang boses ng sanlibutan. Hindi po ang sarili po nating boses, kundi ang boses lamang ng ating dakilang pastol. Amen. At hindi lang po natin ito pakikinggan, we should follow Him, mga kapatid. Hallelujah! Ito po ay atin dapat sundin. Dapat po nating sundan, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi po ng ating Panginoon, hallelujah, sa kanyang pangangaral, hallelujah, na sino mang tao na dumitinig na kanyang salita, na kanyang pangangaral, ay katulad ng isang tao na nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Na kahit dumating ang bagyo, dumating ang baha, mga kapatid, mananatili siyang nakatayo, mga kapatid. Hallelujah! Dahil siya po ay nakinig sa boses ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Kung gusto po nating manatiling nakatayo, mga kapatid, manatiling matatag, hallelujah, sa kabila ng anumang ating pinagdaraanan, ang pakinggan po nating boses ay ang boses ng ating Panginoon. Amen. And in Romans chapter 10 verse 17, ito na po ang ating last verse, mga kapatid. So then faith cometh by hearing, and by hearing by the word of God. Hallelujah. Ang pakikinig sa boses ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan po ng ating pananampalataya. Kaya kung gusto po natin na magkaroon ng malakas at matibay na pananampalataya, then hear the word of God. Then hear the voice of God, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kapag patuloy po tayong makikinig sa boses ng ating Panginoon, kung patuloy po natin siyang pakikinggan, at kapatuloy po natin siyang susundin, mga kapatid, then time will come na maririnig po natin ang boses ng Diyos na sasabihin niya sa atin, well done, hallelujah, my good and faithful servant, enter into the joy of your Lord, hallelujah. Hallelujah. Na-imagine niyo na ba, mga kapatid, kaano po kasarap sa pakaramdam na marinig po sa boses ng ating Panginoon ang salitang ito kapag siya po ay ating namit, mga kapatid. Well done. Hallelujah. My good and faithful servant. Kung meron mang salita, meron mang boses na nais natin mapakinggan, ito po ay ang boses ng ating Panginoon. Hallelujah. As we stand up, mga kapatid,